2 days lang ba yung off nyo sa work and gusto nyo din mag-nature trip and beach sa Zambales? Kayang-kaya yan. So, i-chika ko sa inyo yung 2 days and 1 night trip namin sa Mapanuepe Lake and sa Liwliwa, San Felipe, Zambales. So, ito na, day 1 tayo. 5:30 AM, umalis kami ng Pampanga, papuntang San Marcelino, Zambales, kasi una namin pupuntahan yung Mapanuepe Lake. And since may dala kami sasakyan, nasa 1.5 hour lang yung binyahe namin. And if galing kayo ng Manila, nasa 3 to 4 hours yung tansya ko. Basta search nyo na lang sa maps yung San Marcelino, Zambales. So, dumaan kami ng SCTEX and sa Subic Freeport Zone. Pag first time nyo dito mag-drive sa Subic, don't forget yung first to stop, first to go, para hindi kayo mahuli. If you know, you know. Then mga 7 AM kami nakarating sa San Marcelino. Nag-breakfast muna kami dito sa The Iris. Uy, masarap yung pansit malabon nila dito. Yung palabok din and yung mami. Malaki yung serving and open sila ng 6 AM. Tatapat lang yan mismo ng pamilihang bayan ng San Marcelino. After namin mag-breakfast, naghanap na kami ng guide papunta sa Mapanuepe Lake kasi wala pa kami nakabook na tour guide. And since nakapunta na ako ng Mapanuepe last year, so alam ko na may mga madadaanan kaming mga guide. And ayun na nga, may nadaanan kaming guide, 800 pesos yung fee. Ginaid kami ni tatay hanggang doon na sa lake. And what if i-guide niya din ako sa life chart? So i-follow nyo ako para mapanood nyo yung i-upload kong video para sa details about Mapanuepe Lake. And personally, isasuggest ko na kumuha kayo ng guide lalo na sa mga first timers kasi wala namang mga signage pagdating doon. Baka maligaw or mabalaho lang yung sasakyan. And mas marami pa yung maaabala. Lalo na kasi pag enter nyo doon sa part na wala na mga bahay, wala na din cell signal. As in, hindi lang data, walang service at all. So, hindi kayo makakapag-call a friend. Kaya nga sa palengke pa lang ng San Marcelino, mag-update na kayo sa mga jowa nyo bago mawala ng signal para may jowa pa rin kayo after. Baka kasi paglabas ng Mapanuepe Lake, may message na yan sa'yo na, sige na, salamat na lang sa lahat-lahat. Huy, or baka ikaw yung ganon, chat. Nasa 45 minutes yung drive hanggang sa lake. So, ayan yung mga dadaanan. By the way, hindi 4x4 yung dala namin sa sakyan. Crossover lang. And kinaya naman. And ako din, kinaya ko dito kasi ewan ko kung kailan tayo magiging passenger princess. So, ayan, part na ng adventure yan. And ito yung dadatnan nyo na view. Ay, ito pala. Ay, hindi yan. Ito pala. So, baka hanapin niyo ako dyan. 9 AM, nasa lake na kami. Nagbayad kami ng 300 pesos na entrance yata for 1 car plus 5 pesos per head sa environmental. Hindi ko sure kung para dun yun. So, let me know if tama yun. And yun na nga, nakaka-relax talaga dito. Ang ganda ng view. So, nag-set up kami ng tent, ng camping chairs, chikahan with my cousins, and pati yung inaanak ko na enjoy yung nature. Then, dyan na kami nag-lunch and ayaw namin ng hassle. Kaya nagdala kami pang samgyup. Talaga nagluto kami dyan. Ultimo yung mga side dish dala namin. And na-enjoy namin yung pagluluto and chikahan while kumakain ng samgyup. Then, syempre yung sa tent para makahiga-higa kasi ang hangin talaga. Parang electric fan lang, laging naka number 3. And since walang signal, ayun, talagang social media detox muna kayo. Pero hindi nakakainip kasi puro picture taking din. Make sure na may space yung memory ng phone nyo. And may dala kayong power bank. And 1 PM kami umalis ng lake. Tapos 2 PM nakalabas kami doon sa may San Marcelino. And sakto lang kasi 3 PM din yung check-in time namin sa San Felipe. And nasa 1 hour yung travel time. Pagdating namin sa San Felipe, nagstay kami sa Casa Maniego. Gusto ko sana i-gatekeep tong place kasi ang ganda, ang aesthetic, pero deserve nyo din ma-experience magstay dito. Syempre, meron tayong kabanya or room tour sa next na video, kaya i-follow mo na ako para mapanood mo din yun. Pero kita nyo naman, ang daming Instagrammable spots, may pool din, and dahil nakaka-relax yung room sa Casa Maniego, nakapag-nap pa kami. Then paggising namin, pumunta kami sa beach, and since walking distance lang siya from Casa Maniego, ayan yung mawi-witness yung sunset ng Liwliwa. Mapapa-emote ka talaga dito. At tamang sunset viewing lang kasi 6 PM hindi na rin pwede mag-swimming sa dagat. I think sa buong Liwliwa yun or sa buong Zambales ba? Let us know in the comments. So, nag-dinner na lang kami. Pumunta kami sa Ola. Well, actually, nag-take out na lang kami ng dinner. Dito sana kami kakain sa Ola kaya lang sobrang daming lamok. So, make sure naka-mosquito repellent lotion din kayo. And ako pa naman, medyo suki ako kagatin ng lamok. Like, ano ba? Lamok na lang ba yung mag-i-interest sa akin? Ito yung menu sa Ola. So, ang in-order namin is yung bagnet kare-kare tsaka bagnet dinakdakan plus yung mga fruit shakes. Masarap naman yung kare-kare tsaka dinakdakan pero hindi yung OA na sarap. Mas OA talaga ako. Yung order ko na fresh mango shake, medyo natabangan ako. Kulang sa mangga or baka nag-expect lang ako. Buti na lang dito sa common dining area ng casa na lang namin kinain yung tinake out namin. At least yung mga lamok dito medyo introvert. Napakalas ng mga lamok dito kasi everywhere may katol. And actually, pwede din kayo magdala ng sariling food. May common kitchen na pwedeng gamitin. May grilling area din if gusto nyo magluto-luto. After namin mag-dinner, ayan, tamang chill lang, shot puno. Sayang, sana nagdala kami ng pang-barbecue. Perfect sana mag-barbecue and then night swimming. And then, ayun nga, parang tinatawag na kami ng mga aesthetic na bed. Kaya natulog na kami. And then, day 2 na tayo.
So, ang ganda ng gising ko dyan, yung peg ko parang a day in my life, char. Kasi naman, talaga nakaka-relax yung room. Tapos, the best yung paggising mo, ganyan yung makikita mo. Tapos, pakape-kape lang. And since start ng month yan, so, nag-journal ako. Sinulat ko yung mga bagay na I'm grateful for sa January. And ang dami nangyari sa January. Ang daming blessings. And syempre, nag-set din tayo ng goals for this month. May mga ganyan-ganyang eme din talaga ako, parang life audit. Kayo ba, ano yung practice nyo? Kaya gusto ko din yung mga ganitong klaseng travel. Yung relax lang, talaga makakapagmuni-muni ka. And sa ganda ng place, napamanifest tuloy ako ng ganitong kitchen, ganitong dining area kasi why not, diba? Then, pinagluto ko sila ng breakfast. Kayo din ba, binoboil nyo muna yung hotdog sa konting water bago iprito? Kasi ganun yung ginagawa ko. Then, ayan, nag-breakfast na kami. Tapos, after breakfast, nag-swimming and talagang chill na lang. Then, 12 noon, nag-check out na kami. Tapos, bumiyahin na kami pabalik ng Pampanga. And since duman ulit kami sa Subic, so doon na kami nag-late lunch sa Texas Joe. Try nyo dito pag nag-Subic kayo. Ang sarap nung beef eme nila. And at 3 p.m., talaga nagtitikila sunrise ang tita nyo. Yes, tequila sunrise daw yan. Mukhang sunset. Nasobrahan yata sa Grena din. Kaya binigyan ako ng extra ng orange juice. And don't worry, yung pinsan ko yung nag-drive pa uwi. And then after namin mag-lunch dyan, ayun, umuwi na kami ng Pampanga. So kahit 2 days lang, pwede nyo ma-maximize yung Zambales trip nyo. Kaya itag nyo na yung mga gusto nyo makasama mag-Zambales kahit sa day off nyo lang. And next video, Cabana tour naman sa Casa Maniego and guide sa Mapanuepe Lake. Kaya i-follow mo na ako for more travel, food, and healing stories.